in this computer? Oh, Sorry na. Oh, yan. Okay. Di ba? From choosing the right colors hanggang sa yung compelling message, no? Itatalakayin natin yan mamaya. Nakadepende kasi yan kung anong personality ng ino-offer ba ninyo. Nakadepende sa brand tone ng page ninyo. So, iba-iba yan ha. May mga tricks tayong gagawin kung paano mas mapadali yung pagkuha nyo ng mga photo, ng video, ganun. Okay? So, let's dive in and let's learn how to create creatives that get noticed or scroll stopping. So, si Coach RJ po ang unang mag-discuss sa atin ng super basic na tools ng Canva. So, Coach RJ, take it away. So yun, good evening po, and then thank you sa pag-invite, Coach Lloyd. So Okay. sa mga hindi pa familiar kay Canva, so isa siyang easy way para mag-edit pagdating sa e-commerce. Thank you. So alam natin, once na nag-hire tayo ng graphics, another expenses na naman yun para sa ating kailangan. Pero dito kasi is hindi na natin kailangan mag-hire. Ang kailangan mo lang is hindi ka marunong mag-design. Kailangan yan. May internet ka and may laptop ka. Bukod doon is wala na. Then lahat, as in lahat, kaya nang gawin ni Canva. Meron siya dito sa business, kaya niyang mag-create ng content creation, visual communication, brand management, team collaboration, plan and schedule, asset, brainstorm, branded, productivity, ultimo sa solution, marketing side, creative agency, sales, communication, media and publishing, and business research, marami pang iba. 'Di ba? So ganun lang siya. So gagawa tayo ng creatives pagdating sa Canva is magke-create ka lang ng design. So dito lang siya. Then depende sa'yo. So may sizes na gusto mo dito, Facebook post, landscape, letterhead, newsletter, Instagram story, Instagram profile picture, mobile video, Facebook cover, lahat-lahat na. And pwede ka rin mag-customize. So pag customize naman, pag Facebook, pwede ka mag 5 by 5 inches. Then change mo lang siya sa inches. Then 5 by 5. Then create new design lang. So ito na si Canva. Tulad nga na sabi ko kanina, ang requirements kay Canva, kailangan hindi ka marunong mag-design. 'Di ba? Ang kailangan mo lang is mag-isip ng gusto mong design. So gusto ko is sale design. Enter mo lang 'yan, lalabas na dito. So pag Canva Pro ka kasi marami kang option. Lahat ng may corona na Pro pwede mong i-avail. So yan, may design ka na. So mamimili ka na lang sa gusto mo. So yan. Hindi ka pa kontento, ito, gusto mo yan, Merry Christmas. Then hindi naman at least Merry Christmas is ayan na yung gagamitin mo. So yan yung power ni Canva. May design ka na agad. So delete mo lang si snowman, click mo lang, yan. Then change mo lang siya sa kulay na gusto mo. For example, kulay blue. Or ayan, bilis benta. Then next, mag-i-insert ka lang, mag-upload ka lang. May in-upload na ako dito. Then idadrag mo lang siya dyan. Then ang kinagandahan kasi ng Canva Pro, click mo lang to. Then edit image and background remover. So yan. So hintay lang natin siya. Yan. Na-remove na. Then mamimili ka na lang dyan ng shoes. For example, shoes and bundling tayo. Copy paste ko lang siya. Yan. Then itong nauna is ikakrap ko. So yan. For example, ito yung gusto ko. Ito lang ititira ko. Then enter. So ito is kukuha pa ulit ako ng dalawa. So copy paste ko ulit. Yan. Then edit image ulit and background remover. So yan. Then ikakrap ko ulit yung gusto ko naman na shoes. So crop natin is ito naman. To, for example yan. Enter lang. Then yung isa pang shoes na gusto mo, edit image ulit and background remover. So yan. Then click mo lang, crop mo ulit yung gusto mo pang shoes. So for example itong red. So yan, may tatlo na tayong shoes. So for example itong red yung mismong main na binibenta mo. So yan, ganyan mo lang siya.
So, yan, medyo malabo kasi, pero kaya yung requirements kailangan is malinaw yung item mo. So, yan. So, hindi siya bagay sa design pag ganyan dalawa. So, adjust mo yung creatives mo. So, ito, pwede mo siyang ibahin na by 2. So, hindi siya readable kasi pag ganyan eh. X mo na. Yan. By 2, get 1. By 2 na lang. Yan. By 2. Then, lakayan na lang natin and bold natin. Yan. Then, get 1. Copy paste lang natin. Get 1. So, yan. Then, sail up to, iterno natin siya sa creatives natin dapat. Harry. Yan. Okay. Then, shop now. Yan. Tapos, special offer dito. Yan. Then, ito, kahit kung may website ka na gagawin, pwede mo rin naman ilagay. So, sample www.sample.com. So, yan. Then, itong creatives mo na yan, is lakihan mo na. So, hindi pa rin, time to delete na tayo. Edit image, pwede kang mag-background remove ulit, then erase. Click mo yung erase after nyan. So, hintay lang natin. Yan, then erase. So, kukunin natin is ito. So, lalakihan natin. Ano i-erase natin? So, yan. Lang hindi ko makita yung cursor. Pwede mo na siya i-erase dito. Kung gusto may isang side lang. So, yan. Erase mo lang siya. Then, enter mo lang. Then, done mo lang. So, ito na siya. Diba? Then, lakayan mo na. By to get 1. Then, i-flex mo na tong pre mo. So, punta elements. Di mo na rin kailangan mag-edit ng pre na kitang-kita. Search mo lang pre. So, may lalabas na dyan na template na pwede natin kunin. So, yan. So, for example, ito. Pre. So, yan. Lakayan na natin itong dalawa. Kasi ito yung libre niya. Free to shoes. Diba? Yan. Free to shoes. Yan. Ito, titan na natin. Yan. Tapos ito, rotate lang natin. And kung may logo ka, pwede mo na rin siyang lagay dito sa taas. And save mo lang siya, share. Then pagka-share mo, download PNG or JPG lang. Then download mo lang, makikita mo yan. Nagsisave na siya. Ganun lang kadali sa Canva. Kaya nga sabi ko requirements, hindi ka marunong dapat mag-design. So, yun, Sir Lloyd. Ang galing mo. Thank you very Yun. much, RJ. No? So, actually, si Canva, no, easy lang naman siya. At the same time, may mga free naman yan. Pero syempre, Yes. kapag naka-Canva Pro ka, no, mga magkano ba, RJ? Tama, 2.5, no? Nagbaba po sila, alam ko eh. Nagbaba pa. Ayun. Okay pa. So, Coach Lloyd, pa-admit daw po si She. Ay, okay, sorry. Sa Lazada, Philippines, sir, marami diyang, pwede ba yun? Marami dyan nakakakuha ng jailbreak na Canva na 20 per pesos, 60 Ah! pesos. 1 year Canva Pro na yun. Oh, nagano ka pa ng hack sa kanila. Yun, marami doon. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki. So, for example, ito, isapakita ko lang, quick lang. Sige, sige. Share. Yan, worth 24 pesos lang yan. Yan. Oh. So, yun, hindi mo kailangan, ayan, 25 nga, tumaas siya. So, ganun lang. Talaga? Marami din nagbebenta sa Lazada yan. 500 po ba? Ayan. Ayan. Ko talaga, RJ. Naku, yari tayo. Naka-recorded pa to, RJ, ha? Ano, thank you, RJ. No, so, yun lang naman, Jay. And 25 lang per year daw, RJ.
per year na Yes. yun. Wow, okay. Hanap lang kayo sa Lazada, Shopee. Okay, sige. Mm. Yun na naman, Coach RJ. Maraming Thank salamat for you. being with us. And thank you, bawi ako. Sila lang naman makakakita nito, Coach. No? Sila lang naman yung Kahit na lang ano sila. lang na subscriber. Yan. Thank So, you, Coach RJ. bye-bye. Thank you, Okay. Coach Lloyd. Thank you, everyone. Yan. Okay, sige. All right, let's continue with our presentation. Share screen. And then there. Yeah. And then here. Okay, nakikita nyo ba ang aking wait lang, ano yung chat ha? Ano po yung 2.5? 2.5 kasi talaga yan. Pero nagbaba daw. Ang naabutan ko 2.5 pa pero sabi ni RJ 25 pesos lang daw meron daw sa Lazada. Pwede kayong kumuha ng pro account nung Canva. Okay, so we're gonna talk about Catchy Creatives. Actually, wala namang ruling with regards sa paggawa ng creatives. You can do anything you want. You can do, ang ano lang dito, kung ano yung magiging scroll stopping creative sa mga audience na gusto nyo pakitaan. Okay? So, papakita ko lang yung ilan sa pwede, ha? Pero hindi ko sinasabing ito yung standard. Meron din for sharing our teams up to 5 persons. Yes, meron din po. Okay? So, we're gonna discuss first. Ba't nag-e-echo ako? Wait lang ha. Hello? Nag-e-echo ako. Wait lang ha. Meron ba sa inyo? Ayun no. Ganun talaga basta maganda may echo. Wisit talaga. Hindi nga. May echo talaga kayo naririnig? Yes or no? Meron. Why? Like how? Okay, hold on. Yeah. Alright. Most likely, Coach, meron isa na 2 gadgets ang ginagamit. Okay. Ako yun. Okay. Yun. Sorry. Okay, pa-off na lang po, pa-silent. Hello, ayan. Ayan, naririnig ko pa din. Hello? Hello? Yan, okay na. So, maliwanag pa naman yung reception ko. Okay naman? Clear? Yes or no, guys? Yes, Coach. Okay, sige. Clear na po. We're gonna discuss basic e-commerce tools, So, itong mga technologies na to will simplify your life. Ganyan talaga ang bonggang-bonggang niyan. So, ang una na diniscuss natin kanina would be the Canva, So, si Canva, sabi nga ni Coach RJ, may 25 pesos daw, pero hindi ko pa na-try yon. So, you can try that. And then, ba't dito nag-overlap? Hold on. Okay. Pero kapag, nag-echo pa din. Hello. Pero kapag tindaray nyo yung Photoshop, yan. Ibig sabihin, ito medyo matagal-tagal tong pag-aralan, guys. Si Photoshop yung medyo advanced level ng Canva. Si Canva medyo pang beginner-friendly talaga siya. Okay? So, hindi ako sobrang magaling sa Photoshop, like talaga basic na basic lang. So Canva user lang ako. Si RJ lang kasi mas mabilis kasi pag ako medyo kapa-kapa pa ako So there, ito usually talaga lagi ang ginagamit lang namin. Pero kasi kung hindi talaga ninyo kaya, you can naman like mag-hire na lang din ng graphic artist, ganyan. Isa sa mga services na I think pwede naming ma-offer sa inyo in time. Sorry, may ulit. Admit all, ay pwedeng kami na yung gumawa ng creatives. Though I cannot commit na kung magkano yet. Pero kumbaga instead na maghanap kayo sa iba, edi kami na lang, 'di ba? At least makakontrol pa namin yung kung ano yung mga items na i-offer ninyo. Kasi yun, isa yun sa mga pwedeng services na pwede namin ibigay sa inyo soon. Okay? Meaning kami na ang gagawa ng creatives ninyo, especially yung gagamitin nyo for campaigns. Pwede po yun. May fee lang siya na super maliit lang. Okay, next. Tools for editing videos. So, for editing videos, actually, yung pinaka-ginagamit, pamute na lang po, Julie, para walang echo. Sorry. Pamute. Try ko, Miss Julia. Ayan, wala na? Ayan, okay. Sige, So, there. For guys, for CapCut, ito talaga ang pinaka-ginagamit ng most of the editor kung mabilisan lang ha. Kung hindi pa kayo familiar kay CapCut, super duper easy, ako ang ginagamit ko for CapCut, meron ako dito sa computer, meron din ako sa cellphone. Ginagamit ko 'yun for vlogging, So
Hindi ko na share sa inyo kung ano yung vlog, ano ko. Nakakahiya eh. So, mahilig lang ako mag-vlog-vlog. Tapos andun yung bumuboses ako doon. No? So, yan ang ginagamit ko si CapCut. But, if magiging advanced na kayo at gusto niyo talaga mas mapaganda yung creatives niyo, you can use Filmora and InVideo. Okay? Usually, kami, yung mga graphic artists namin, nakagamit na po ako niyan, Coach. Yes, CapCut. Si Filmora ang mas easier. Hello? Compare kay May InVideo. echo pa din. Echo pa din? Okay, hold on. Sige, stop share ko muna kasi di ko makita yung ano. Wait, hold on. Stop share para makita ko kung na kanino. Yeah, may echo pa rin? Meron pa din eh. Paano kayang gagawin ko? Hold on. Select microphone. Sa microphone. Hello, naririnig niyo ako? Okay naman. Naririnig niyo na ako? Yes po. Echo, paano nagsalita ako ngayon? Meron. Meron pa din. Ano nangyari? Wait lang ha. Hold on. Speaker. Hello? Echo pa rin? O wala na? May echo pa rin ba? Wala na po. Wala na. Okay, kasi lang hindi ko kasi kayo marinig. Kailangan naka-USB ako sa microphone. Can someone speak po? Hello? Ayan, Hello? wala na. Wala na. O, sige ha. Naku, dito na pala ako sa ano. Sige na nga. Lang, so, hindi na muna ako mag-ano ha. Ayan, sige. Basta pag may naririnig kayo kasi hindi naka-noise cancellation yung ano ko. Alright, so let's continue. No? So, pero may nakita akong another tool for editing videos. Ito ang Pictory. Si Pictory, pakitaan ko lang kayo ng share. Pakitaan ko kayo ng YouTube. Kung ano ba si Pictory. Si Pictory, guys, magagamit niyo to for Pictory tutorial. Magagamit niyo si Pictory kapag sa mga mabilisang postings, no? Kumbaga, meron kayong gustong i-post, yan. Pictory tutorial. May bayad kasi to eh. Kaya hindi ko na filter under 4 minutes. Pwede rin kayong kumuha nito, pero kumbaga ang kagandahan kasi nitong si Pictory, ano siya? Hold on. Kumbaga, pag ginamit nyo si Pictory, maglalagay lang kayo ng ganyan, tapos siya na yung magbibigay sa inyo ng video. Like, super easy. But lalo kapag may mga may mga skit kayo, like, itong produkto na ito ay ganyan-ganyan. So, pwede nyo gamitin si Pictory para makapagbigay sa inyo ng mabilisang video, pang post, di ba? Pang caption. Siyempre, may kung ayaw mo na mag-edit at gusto mo may ka lang, pwede na yan. No? So, tapos, lagay-lagay ka na lang ng mga clips ng products mo. Yan. Pwede rin po. Okay? Meron na bang nakakaalam dito ng Pictory, guys? Okay na, yan, wala na echo. Thank you very much, guys. Pwede na lang yan. Yan. So, si Pictory, ibibigay niya lang kung ano yung mga skit mo, tapos ayun na, may ganyan. Yan yung mga nakikita niya sa YouTube na kapag yan, di ba, yung mga the last two posts using AI, text and key messages, di ba, ang bongga. So, ganyan ka-powerful ngayon. Everyone in chat, everyone yan. So, si Pictory, ganyan yung ginagawa niya. Binibigyan niya lang kayo ng chance para makapaggawa ng video agad from a mere script. No? So, kung meron na kayong mga clips ng products niyo, bibigyan kayo niyan. Pwede niyo i-change yung pinaka-video or kung ano nakalagay. Yes, pwede rin kayo maglagay ng sounds. So, pwede niyo rin palitan. Yeah. So, yan na. So, outtakes, summary, and enhancement. So, nakagawa na kayo ng video. So, ganyan si Pictory. O, diba? Ang cute. Alright?
Tapos dyan, edit nyo lang. Okay? So, next. So that's tools for editing video. Pero ako talaga, Canva lang ako para mabilisan. Pero pinakita ko lang sa inyo si Pictory kasi ang ganda rin itong tool na to. Okay, next. Si fbdown.net naman. Ano yung fbdown.net, Sir Lloyd? Si fbdown.net, yan ay para ma-download mo yung photo or ay yung video na galing sa Facebook. So for example, punta tayo ng Facebook. Magbigay nga kayo ng isang product sa Facebook, guys. Isang product. Type nga kayo ng isang product. Kamusta, guys? Hello. Gerard, bigay ka ng product. Helmet. Oh, helmet. Okay, helmet. Ako, gumago yung algo ka nito. Helmet. So there, di ba? So punta ka na, kunyari, naghahanap ka ng same yung item natin sa bilis benta. Nahanap mo dito. So you can simply get this video. Kunyari, ito yung video na nagustuhan mo. So pupunta ka lang sa, kukunin mo lang itong, itong link na to. Basta ka lang ng fdown.net. Okay. So, yung link na to, copy nyo lang, tapos i-paste nyo lang dito. Tapos, maglalabas na siya ng, pwede mo na siyang i-download ng normal quality. So, okay. So, ganun lang siya. Yun. Tapos, wala bang copyright infringement yan, di ba, coach? Wala naman. Kapag mga videos lang naman yung mga item, hindi naman yan. Pero syempre kapag mga galing sa Nestle, mga kung anong ibang bansa na hindi naman. Pero pag mga Pinoy-Pinoy lang yung mga clip, pwedeng-pwede niya. Kaloka, ang bilis lang. Diba? Yan na. Tapos meron na tayong video. So, na-download na natin siya. Diba? So, ganun lang siya. Okay? fdown.net. Kukunin nyo lang yung link ng video. So, sample tayo isa pa. Kunyari, may nakita ka, gusto nyo yung item nyo parang may konting ng balita. Sample pa tayo. Kunyari, ito, balita to, di ba? So, ganyan, di ba? Kunin nyo lang yung link, copy, tapos down. Punta kayo lang dito ulit sa download another video. Diba? Lang kayo dyan. Paste nyo lang and then download. Again, makikita nyo na meron na tayong another download area for normal quality. Ayan. Tapos, yan. Ano mo lang. Tapos, ayun na. Yan. Tapos, pwede nyo lang i-save. Ganun lang. O, diba? Super easy. So, kumbaga, clip lang naman yan Kapag gumawa kayo ng video, diba, i-edit nyo na sa video tools nyo. So, technically, clip lang naman yung kukunin ninyo. So, di ba? Magandang idea yon. Huwag kayo masyadong matakot na ay baka ma-copyright kami yan. Ginagawa ko na po ito sa mahabang panahon. So, hindi kayo maaano yan. Okay. Next. Punta naman tayo sa Shopee. Coach, paano ba makukuha yung mga photo sa Shopee? Okay. Yan, Shopee naman tayo Shopee. Alisin ko lang muna tong ko. Wait lang para hindi muna delete. Remove from Chrome. Hold on. Shopee save. Remove from Chrome. Okay. Hold on. Okay. O, mag-sample kayo ng product. Anong product? Magbigay kayo ng product sa akin. Can you give me any product, guys? Bedsheet. Sige, bedsheet. Yeah. For example, for bedsheet, di ba? Nakakuha kayo dito ng mga photos, di ba? Siyempre, kapag itong photo na to, actually, hindi nyo yan makukuha ng basta-basta. Kapag sinave as nyo yan, naka-web page yan. Yes, web page. Hindi po pwede. So, may mga ways, para makuha niyo yung mga photo ng mga ngayon. Okay? Ang una,
Okay? Pwede kayong gumamit ng inspect kung tinatamad kayo. Okay? Ay, hindi. Ganito ang process ng inspect, ha? Click picture. Okay? Pagka-click nyo ng picture, right-click, inspect. Tapos, may lalabas dito na itong HTTPS. Nakikita nyo ba yan? So, lalakihan ko nga. Ay, hindi pala kaya. Hindi rin lalabas. Dito, in-inspect nyo yan, may lalabas na dito na parang tawag nito. Nakikita nyo ba sa screen nyo, guys? Yes or no? Yes po. Di ba may HTTPS? Ang kokopyahin nyo, ito mula ditong H hanggang doon sa pinakadulo ng dito lang sa may ang tawag din open and close parenthesis coding, di ba? So, pwede niyo kunin yan, copy, and then punta kayo sa another tab, Control V. Yan. Para makuha niyo yan, and then save as nyo lang. Ay, sorry naman. Save as nyo lang. Oh, di ba? Na-download na natin agad. O, kala nyo Meron pang isang mabilis na way. Nakuha, guys? Yes? Please type yes kung nakuha. Wow, Pinoy talaga. Grabe siya. Okay, may isa pang mabilis na way. Ang isang mabilis na way, punta kayo sa Google. Tapos, paki-save po ito sa inyong ay, ba't ang dilim? Paki-save po. Yung part nito dumadaan sa likod. Shopee Save. Shopee Save. Si Shopee Save, ito yung magpapadali ng life nyo with regards sa pagkuha ng madamihang photo. So, si Shopee Save, i-add to Chrome nyo. Add to Chrome. Add extension. Tapos mapupunta yan dito sa extension ninyo. Okay, ha? So, ito na yan siya. Shopee Save. O, pin nyo yan. Nandito na siya, di ba? So, ngayon, hanap tayo ng photo ng bedsheet na merong video. Sample tayo. Ito, for example, baka may video yan. Ang mangyayari, ganito. Di ba? Hindi nyo yan masisave din. Tama. Kasi webpage yan eh. Actually, pwede nyo rin naman gawin yung inspect. Inspect. Tapos may lalabas ulit dito na ayan yung mula HTTPS. Yan. Pag kinopya mo yan, mula sa H hanggang dun sa 1. Kasi di ba yung parang open and close parenthesis niya, copy. Pag nilagay mo yan dito sa sa link, makukuha mo na yan. Di ba? Tapos save as nyo lang. Pwede nyo rin save as video. O, di ba? Pak! Ganun. Hold on, ha? Ayun po. Alright. But, kung ayaw nyo pahirapan ang sarili nyo at gusto nyo sa mabilisan, merong Shopee Save. Di ba si Shopee Save, sabi ko kanina, wala pa yan dito. Dahil may Shopee Save ka na, i-refresh mo lang yan, refresh, tapos may lalabas na yan na parang ganito. Ayan, nakikita nyo to guys, itong, lakayan ko nakikita nyo ba to? Yung main image, variant image, product video. Kapag ayaw nyo na mag-code ng ganyang keme, click nyo lang yung main image na yan, magda-download na yan ang sandawakmak na video ng main image. Ayan, tignan nyo tagal eh. Yan. Tapos, yan, save. Yan na yun. O, diba? Tapos pangalawa, yan. Tak na yan. Ayan na. Gets nyo, guys? Saya ba? Na-appreciate nyo ba sa mga hindi nakakaalam? Ganyan lang po kumuha. Diba? Super easy. Type, yes! Ang galing, diba? Kung talagang super easy lang, diba? Hindi nyo na kailangan pahirapan ng mga sarili nyo sa pag nakaw-nakaw lang ng mga photos. Kasi syempre naman, bakit nyo papapahirapan ng sarili niyo? Ngayon, kung sa product video naman, pwede naman din product video. Click nyo lang to. Diba? Nag-download tayo ng Shopee Save. Eh di, product video. Ayan, pa. Video na yan. Ayan na. Okay? Ayan na yan. Product yan. Tapos MP4. O, di ba ang saya? Eh, gusto mo pa, pati content niya, nakawin mo. Sige lang. Huwag naman. Okay. Or press F12 para lumabas inspect. Yes, pwede rin siya. Okay?
So there. That's Inspect or Shopee Save. Ganun lang po ka-easy. Now, let's now go to YouTube naman. O, di ba? Sa YouTube naman. O, sabi mo, Coach, gusto kong kunin itong sample product. Anong product ang gusto nyong i-check natin? Sample product. Anong sample product, guys? Bigay kayo ng product. Dog. Ba't dog? Air fryer or air fryer. Kunyari, nagkumukuha kayo ng mga clips, 'di ba? Kasi gagamitin nyo ngayon for ano ninyo. Okay? Dito naman, for example, kumuha lang kayo ng mga clips na filter under 4 minutes. For example, ito yung katulad ng air fryer, may yung clip lang ang kukunin ninyo. Sample tayo. Ito, yan. Don't fry. So here, ang mangyayari dito para makuha ninyo tong video na to. Kunyari, ito yung same exact item ng item, ha? So, pupunta kayo sa, btclod.com. Okay, punta kayo sa Google. Nag-ano yung lips ko. Okay. btclod.com. Actually, madami namang YouTube downloader. Pero kasi ito lang yung parang medyo nakasanayan ko lang. Pero pwede ka naman gumamit kahit anong YouTube downloader. No, kumbaga, puntahan mo lang yan. And then itong link na to, copy mo lang. Okay? Tapos, ito, tatanggalin nyo na yung mga advertisement na ganyan. Paste nyo lang dito yung link. Paste. And then search. Tingnan natin kung lalabas siya at... Yeah. Hold on. Oh. Kasi may mga advertisement pa ito eh. Nainis talaga. Okay. So here, dito sa part na to, okay? Dito sa part na to yung video, ang pinakunin nyo dito, pwede na yung 720p, 28 MB. Pero kung gusto mo mas maliit, pwede naman yung 480p. So, kunyari, da-download natin yan. Okay, may lalabas dito na please wait. Diba? Okay lang kayo dyan? Okay lang kayo, guys? Sundan nyo lang ha. Wait lang ha. Oh, tagal na. Okay. Ay, ang tagal mo. Internet ko, ang tagal-tagal. Ano ba yan? Tagal. Internet ko, wait lang ha. I think pwede na ako mag-earphone para mas... Wait lang ha. Ang tagal. Wait lang ha. Okay? So, hold on. Punta tayo dito dito na tayo muna sa 360p para ma-download lang natin. Becky and the girl. What's your girl? Tagal ang aking internet. So, technically, kapag gumamit kayo ng mga YouTube downloader, makukuha nyo lang naman yung mga YouTube. Tapos, 'di ba kapag gumawa na kayo sa CapCut ganyan yung mga clips yan, pwede nyo na pong kunin. Mahirap lang ewan ko ba't ganito. Pero madali lang naman yan pag naglabas ang download nyo lang yan. Okay, continue tayo guys. Entiendes? Type 1 kung naintindihan naman, no? Para the-download nyo lang naman type 1. Yan, alright. So let's continue. So ganun lang naman for btclod. O bago tayo pumunta sa Zoom tsaka Snaptik, punta muna tayo sa AliSave. SS YouTube po, Coach, mas mabilis. Yes, pwede rin po. Oo, madami talaga. No, so thank you, June. Sa AliSave naman, just like wala pa naman, di ba? Just like ang tawag nito, Shopee Save, di ba? AliExpress. Kunyari, AliExpress. O, anong item? Magbigay kayo ng item. Type kayo ng item.
O, smartwatch. O, smartwatch. Okay. Diba sa smartwatch, for example, this one, sabi mo, gusto ko tong picture na tong itry, try nga natin. Yan, sige. So dito, hindi nyo rin to makukuha agad-agad. So katulad nung sa natin, pwede kayo punta ng Google and then pakitype po ang Ali Saved Loss. Okay? Chrome. Okay, here. Katulad ng Shopee Save, i-add mo lang din to sa Chrome mo. Add extension. Yan. And then, ano mo lang siya, i-pin mo lang and then there. Refresh mo lang to. So, meron ka ng, ayan. Katulad nung sa Shopee Save, kunyari itong video na to, gusto mo makuha, di ba? Gusto mong gamitin sa ads mo. So, pwede mong kunin yung product video. Yan. Tapos, lalabas na yan. Talk. O, main image din. Sige, di ka mo yung main image. O, yan. Diba? Wala, tagal na naman ang aking internet. Alisin ko nga itong YouTube. Wait lang. O, yan. So, ganun lang siya kabilis. Tapos, ano mo lang siya. Save mo lang siya. Diba? Okay. So, there. Diba? Ang saya. Oh, naku, nakakanag na naman ako ng ano. Hello? Meron. Meron ulit. Ayan, meron pa ding echo? Double. Meron pa din? Wala na. Wala na, okay, sige. Okay, sige, baka ano lang. Sa headset ko ba? So there, technically, it's just that, as easy as 1, 2, 3. O, diba? Ang saya. So, ayan. Ang favorite tool na ginagamit ko is ang Zoom. Ayan. Diyan na kayo gagawa ng mga fake orders ninyo. Di ba? Coach, magagawa din po kaya yan kapag CP lang gamit? Hindi. Kailangan may computer ka beyond. No? Pero kung sakaling may kailangan ka naman, you can ask my help naman, syempre. Okay? For Zoom, eto naman yung ganito yung kasaya, no? O, kapit na kayo dito, ha? Okay, Zoom.com. Ano naman yung coach Zoom na yan? Ito yung review generator. No? Gagawa tayo ng mga fake reviews. Okay? Simulator ito. So for example, ang idea, di ba? Social proofing. Kapag kayo gumawa ng post sa loob ng Facebook page ninyo, hanggat maaari, meron dapat social proof sa comment. Yung tipong product feature, product reviews, ganon. So para hindi kayo mahirapan pagkuha ng product reviews, pwede naman kayong gumawa. So una, Facebook, generate Facebook chat. Alasin ko na nga itong mga to kasi ano na baka bumibigat siya. Okay. Tapos, ayan na. Nakikita nyo ba ang screen ninyo? O for example, sabi ko si Gerard ang umorder sa akin, Gerard. Active daw siya nung 10 hours ago. Yan. Ang profile image ni Gerard. Sample tayo ha. Aha. Okay. Kunyari ang profile image ni Gerard ay ito. Wait lang. Sample tayo. Ganyan. Masyado naman itong revealing itong ko. O sige. O sige na, kanyari ito ang profile page niya. So, ayan daw si Gerard. Di po ba siya mahuhuli ni Facebook? Hindi. Huwag ka masyado mag-ala dyan, Ray. Matagal ko na itong ginagawa. Okay? So, sabi niya, natanggap ko na po ang item. Ang ganda. O order po ako ulit. Ayan. I-send message natin. Ayan na. O, nakikita nyo yun nandito. Tapos sabi mo, ito yung na-receive mo kunyaring item. Ang na-receive mong item ay, for example, ito. Yan. O, di ba? Nalagyan mo ng item. Tapos sumagot ka. Shopee at Lazada.
Hindi pwede. Kasi sa pang Facebook to. So sabi mo, thank you po, Sir Gerard. Napakabuti po ninyong tao. God bless. Okay? Tapos may pa-heart-heart pa. Kiss. Tapos sumagot ka. Ayan. So tanggalin mo lang tong hi bro at saka hi. So meron ka na customer review na galing kay Gerard na ganyan. So dahil may mga delete pa yan, tanggalin muna natin itong show or hide edit so that maging makatotohanan na siya. Okay? And then you just have to save your chat. Gawa siguro kayo ng mga 20 ganito ng produkto ninyo. Okra, ang bilis din maggawa ng fake review. Dami itong mga meme eh. Ganun. So, isi-save nyo lang siya. Diba yan? Tagal-tagal naman itong, siguro sa wifi ko to. I-save nyo lang yan. Tapos lalabas na yung ida-download. Tapos, pwede nyo na yan siyang ilagay doon sa yun. Download. Yan. Download na siya. Yan. And there. O, diba? Plaka. Yan. So, meron ka na, Gerard. Thank you po, Sir Gerard. Napakabuti po ninyong tao. God bless. Okay? Alright? Okay na. Maliwanag na yung Zoom. Ibig sabihin, dyan lang kayo gagawa ng mga fake reviews ninyo so that magkaroon kayo ng konting credibility at first. Pero sa mga susunod na mga pang matagalan na, huwag nyo nang ganituhin. Kung ano lang siya sa unang part. Okay? Maliwanag? Clear? Tapos baliw ako, siya hanap ng review. Yan lang pala. Sa pa nga, coach, ang nag-enjoy ako. Ay, isa pa! Ay, naku, Diyos ko naman, oh. Isa pa daw. O, sige, bigyan ko pa kayo ng isa pa. Sabi ni si Flo naman, sabi ni Flo. Si Flo daw. Active naman siya 1 hour ago. Tapos message break. O, ibang profile ni Clo. Sabi ni Clo, ito ang profile niya. Kunyari, ito si Clo. Medyo revealing na to ha. Yan. Pamangkin ko yan. Okay? Yan. Tapos sabi mo, hala. Hala, ba't ang ganda? At napakabait pa ng seller. O-order ako ng 100 pieces sa susunod. Ano? Tapos, sabi mo, na-receive niya yung item niya ng, kunyari, anong item niya? Kunyari, ito ang item niya. Pa! Okay. Ano na, kasi kailangan pwede na itong i-delete. Yan. So, yan. Tanggap ko na, pwede na itong i-delete yan. Pwede na itong i-delete. Tanggap ko na ang item. Ang ganda. Order po ako ulit. Yan. Okay? So, ba't hindi siya nag-ano? Lang ha. Yeah, okay. Yan. Hala, ba't ang ganda? Napakabait po ng seller. Ganyan. So, may mapakis-kiss ka pang ka. O yan. O, yan. Pa. Nerd! Kunyari, send mo lang yan. Pa! Tapos sabi mo, naman! Para sa iyo yan, ma'am. Para sa iyo. Yan. Lagi po kayong mag-iingat. So, send ka lang. Okay? Tapos, tanggalin mo lang ulit yung save ganyan. Tapos parang na siya, di ba? Tapos save your chat ka lang. Yan. Kaloka unlock one skill. Ngayon kapag may mga kaaway kayo tapos gusto niyo ganituhin, ano tong conversation ninyo? Kunin niyo yung picture sa Facebook nila. Tapos magmumukhang ganyan na akala niyo Ano to? Bakit may mga ganito kayo? Kunyari, mga ganito ba? Ganun! Di ba? May pasensya na kayo ganyan yan Pero sa umpisa niyo lang naman gagawin yan. Kumbaga, social proofing kasi kapag dating sa comment na merong nag-order sa inyo. Okay? Tapos, download nyo lang. Download. And then, there. And then, yan na. Diba? Look. Hala, ba't ang ganda at napakabait pa ng seller. Order ako ng 100 pesos sunod. Naman, para sa iyan, lagi po kayo mag-iingat.
Okay na? Happy? Happy? John Ray, happy? Okay? So there. Okay, ito naman. Anong tool naman yan, sir? Snaptic app. Itong Snaptic app, kapag kayo ay nanakaw ng mga video sa TikTok, o anong item? Bigyan niyo ako ng item ulit. Item. Give me item, guys. Sushi Tokyo. Ano Sushi Tokyo? Ano yan, Grace? Mayari, sabi mo. Hand soap. Hand soap. Okay. Sabi mo hand soap. Ayan, kunyari, exact na exact. Ito yung item na binibenta mo, di ba? So, perfume hand soap. Kunyari, ito. Ito. Yan, kunyari, ang ano mo talaga, nakita mo, di ba? So, sabi mo. Kaso lang, merong nakalagay na, pag dinownload mo yan, may nakalagay na ganyan, no? Nakikita niyo yung TikTok, guys? Nakita niyo yung TikTok? Yung Unique Hair Products? Nakikita niyo? Yes or no? Yes. Opo, yan. Diba? So, kakopy nyo lang yan. Control-C or copy. Punta kayo sa Google and then Snaptic app. Okay. Ang Snaptic app, gagawin lang niyang, aalisin niya lang yung Watermark. watermark. Yes. So yan, mada-download nyo na siya. Yan. Sana mapakita ko. Yan. So wala na. May nakikita pa kayo? Wala na, di ba? Type wala na. Yan. So ganun lang siya. So kumbaga, ang kagandahan yan, pwede nyo naman gamitin yung mga clip-clip lang ba na pwede mo ba yung gamitin sa Canva or TikTok lang? Pwede naman. Di ba? So, ganun lang siya. Ganun lang kadali yung sa Snaptic. So, these are the common tools na ginagamit so that makakuha kayo agad ng mga creative, mga materials na pwede nyo pag-isa-isahin, diba? Or pwede nyo rin magamit sa message nyo sa loob ng chatbot, ganun. Okay? Natuwa ba kayo? Type yes kung natuwa kayo. Very yes. Yun. So, yan yung mga tools na madalas namin gamitin. Yan. Okay, next na tayo. Facebook page creation, di ba? Sa Facebook page creation, meron ba ditong hindi marunong maggawa ng page? Type yes. Ay type 2. 2. Kung meron pang hindi marunong gumawa. I think lahat naman kayo marunong na. Hindi na natin kailangan to isa-isa step by step para kayong hindi nag-grade 2. Ganun. Di ba? Madali lang naman gumawa ng Facebook page, no? So, ano nyo lang, skip na natin yan. Let's go to how to build up step by step yung tinatawag nating page build up. Okay. Meron tayong tinatawag na page build up. Pag sinabi mong page build up, guys, it's ano siya, yung mga pages ninyo, i-build up pa natin. Okay? Hindi siya pwedeng produkto lang ang nakalagay. Kailangan may mga nakalagay talaga siya na magmumukha namang credible. Di ba nga, tinuruan ko kayo sa Zoom. Kailangan nakapost yun. Di ba? Ay, may isa pa pala akong hindi napakita sa inyo, yung sa Shopee. Yung sa Shopee, for example, hold on. Anong item? Sabi mo kanina, bedsheet ulit. Ay. Diba? Sample, nakita mo yung item mo. Hala, item ko to Sige. Pwede tayong kumuha ng ano dito. Ako ang ginagawa ko, ginaganyan ko na lang yan siya. Tapos, basta wala lang nakalagay na Shopee, ni-screenshot ko na lang yan. Yan. Ganyan lang. Screenshot. Yan. Ay, may Shopee pala to. Sorry, wag to. Yan. Maganda at maayos ka siya sa aking bani. Okay, kunyari, yan. Pwede nyo namang screenshot lang yan. Snipping tool. Snipping tool nyo dito sa yan, yung part na yan. Hold on
Tapos, ay, sorry. Ang hirap ipakita eh. Pero, kumbaga, na-snipping tool nyo mula dito sa may babaeng ito. Yan. Babaeng kay puti. Yan. Tapos may 5-star. Hanggang dito, kumbaga, i-open nyo yung ganyan nyo. Yan. Para, pag in-screenshot nyo yan, pwede na yung pang reviews. Okay? Pang post na yan. Para hindi na kayo masyado mag-isip. Basta same item lang naman. Okay? So, there. Ang unang-unang step natin sa page build-up, syempre, di ba nakapili na kayo ng product at either single item yan or bundle. Tandaan na ang produkto na pipiliin nyo ay dapat may perceived value. Ano po yung perceived value, Coach Lloyd? Pag sinabi mo perceived value, yung ano ba, mapagmumukha mong mahal yung mura. Mapagmumukha mong mahal yung offer mo. Yan ang very goal nyo sa creative ninyo. Kailangan may feels siya na mukhang mahal. Okay? Kapag kayo nagbenta ng item, tapos kayo pa lang sa sarili niyo, nasabi niyo sa sarili niyo na, ay, hindi mukhang mahal. Medyo, ano na yun, alam niyo na. Kaya dapat, gagawa tayo ng bundle or single item, tapos magpumukhain natin siyang mahal sa creative natin. Next, FB page name. Sa FB page name, kailangan related sa item mo, sa niche mo, or ako ang ginagawa ko, person's name. Katulad yung sinabi ko nung nakaraan, di ba gumagamit na Ana Marie del Rosario, mga ganun. Tapos kumukuha na lang ng picture kasi nagmumukha siyang marketplace method. So, pwedeng-pwede. Okay? Number 3, super admin. Always remember na kapag meron kayong ilalagay sa loob ng page ninyo, kailangan maging maingat kayo sa pag-admin ha. Yun lang, okay? Yun ang pinaka-masuggest ko. Kasi kailangan mga editor type lang. Ganong level lang. Alright? So, wag na wag kayo mag-super admin. Next, steps to build up your page number 4. Kindly complete information needed for a page like address, category. So, for example, here, okay? Dito, di ba nakikita nyo to guys? Ano sabi niya dito? Kindly complete information for a page. Like address, category, ganyan. So dapat, kumpleto ang information nyo dito. Okay? Hanggat maaari, kumpleto. Kung pwede nyo lagyan ng email, yan, lagyan nyo na. Okay. Yan. So kaso dito, ang sinabi dito, phone number, yan. Okay. Business hours button. Ito ang mahalaga guys. Take note. 13 of 13. Ay 14 na pala o for 13 of 14. No? So, kailangan always remember sa Facebook na inuuna ni Facebook ang mga pages na hindi ito kompleto. Kailangan kompleto ito. I-review na ninyo yung FB page ninyo na hindi kompleto. So, pwede nyo nang tingnan kung anong kulang. Skip nyo lang. Skip. Ayan, 14. Yeah. Dapat laging 14 yan. Okay? Kapag yan ay hindi 14 at nag-run ka na ng ads at nagkaroon ng circumventing, isa kayo sa mga pages na unang re-review ni Facebook. Okay? Clear? Type clear? Kung nagkaroon naman kayo ng understanding sa completeness ng steps na to and yung information dito. Type clear. Alright. Thank you, guys. Next, profile pic and logo. Si profile pic and logo, yan. Si profile pic and logo, pwedeng picture yan ng tao o kaya logo itself. No, it's all up to you kung anong mas prefer ninyo. No, pero ako talaga, highly suggest ko talaga picture ng tao. Either your friend or someone's friend, gano'n. Pwede nyo namang gamitin. Okay? So, mas better talaga na gano'n. Yung cover picture, hanggat maaari, dapat kung ano yung product offering ninyo, diba sabi ko sa inyo guys, diba yung Facebook page, kailangan kung anong offer nyo, yun lang yung makikita doon. Dito sa cover pic, kailangan ang ilalagay nyo dito ay yung product offering. For example, dito, ang offer nitong
page na to, mga budget-friendly moto accessories. So, you can also do that. You can also use that. Alright? Okay? Okay, sige. That's 6. Number 7, post build up. When you say post build up, yan na. Kung merong page build up, okay, merong post build up na tinatawag. Ang post build up, kailangan, ito ha, pagka ito tandaan nyo ha, kapag bago pa lang ang tawag nito, FB page, kailangan meron kayong tinatawag na warm up. Warm up, yes. The warm up, kailangan 7 days ang warm up ng page. Kung baga, within 7 days, kailangan maramdaman ni Facebook na ikaw ay totoo at legit ka. Naintindihan nyo ba yun? Di ba? Hanggat maaari, meron kayong at least 2 daily posts a day. Gagamit kayo ng publishing schedule tools. For example, for this one, ito yung publishing tools na to, nakikita nyo. So, pwede nyo siyang gamitin. Diba? Tapos, kumukuha na kayo ng mga content. Diba? Tinuruan ko na kayo kumuha sa Shopee, sa AliExpress, sa Amazon, sa TikTok, sa YouTube. Yan. Ilagay nyo ng mga contents dyan. Huwag na kayo magpaligoy-ligoy pa. Diba? Kung baga maramdaman lang ni Facebook na kayo ay legit, kailangan ng 7 days warm up. Okay? So dito sa publishing tools, okay, meron ditong scheduled, ayan. Dito sa scheduled, kung baga, pwede ka mag-create ng post. Scheduled post. Yan. Scheduled post mo lang siya dyan. Pwede ka mag-add ng photo. Kunyari, ito yung item mo. Scheduled post 1. And tapos may schedule lang yan. Tapos, kunyari ito sa March bukas, 10 a.m. Gusto ko siya a.m. Tomorrow. O yan. So, save na yan. Tapos schedule. Maybe later. So, ayan na. Meron ka ng scheduled post para bukas ng 6 p.m. Hanggat maaari, guys, yung mga, kaya I highly suggest when you are researching, kuha na kayo ng mga photos. Di ba? Ang first part is research. No? So, the moment na nag-ano kayo, na pinasok itong Facebook at meron na kayong item in mind, research kayo ng mga available photos doon sa, doon sa mga tools, doon sa mga site na sinabi ko kanina. Maliwanag, guys? Hanggat maaari, 2 daily posts a day. Clear? Paki-type 3 kung clear. Type 3 if clear. And sa publish reviews naman, about your product, yan. Pin post, then post individual reviews, post courier photo, proof of deliveries, post ng item features, and UGC-generated content. Diba nagtunuruan ko kayo mag-download sa TikTok, ganyan. Post nyo na lahat yan. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Kumaga, i-build nyo lang yung page nyo na talagang legit siya mula dun sa mga pinagkunan natin na YouTube, Facebook, diba? TikTok, diba? Tapos, ano pa ba? Shopee, AliExpress, gumawa ka na ng review sa Zoom, diba? So, dyan nyo na siya kukunin. Okay? So, parang ganito siya. Sample tayo. Naglagay ako dito ng 2 page na pwede nyong reference. Pero ito kasi, matagal ko na tong page eh. So dito, ang ino-offer namin dito, it's, tawag nito, motorcycle alarm. Tapos may mga mini driving light din, pang mga motorcycle. Yan. So, yan, may mga ganyan. Dapat kayo. Kumbaga may mga feedback. Tapos yung mga conversation ninyo sa, what do you call that? Sa Pancake, ilalagay nyo rin dyan. Diba? Tapos yung mga, yan. Diba? Sobrang powerful kasi ng page kapag puro ganyan ang post ninyo. Alright? Clear? Clear tayo dito? So, meron tayong tinatawag na 7 days page build up, warm up. So,
dito sa post build-up, yan ang magiging way ninyo para magkaroon kayo ng credible page. Di ba? Pagpasok pa lang ng customer, kitang-kita niya na lahat-lahat. So, bibigyan ko kayo ng isang sample ng page na sobrang ako elib na elib ako ha. Galing na galing talaga ako. Okay? Yan. Itong ZE 888. Hindi ako to, pero believe ako kasi when you check kung ano yung nandito sa page niya, sobrang updated lagi, nagpo-post siya na nagpo-post. Tapos ang dami niyang UGC or user-generated content. Yan talaga ang powerful, guys. Ito na talaga. Si Facebook mismo tumawag sa akin na ganito na talaga dapat. May mga yan, may mga customer feedback pa sila. May page reviews pa sila. Diba? Yan, may mga promos pa sila niyan. Tapos may mga funny content pa yan sila. Yan, pwede nyo silang maging reference at gayahin. Diba? Tapos may mga reels pa sila. Oh, diba? Ang galing. Ganun. Ganito gumawa ng isang credible page. Pakitype. Credible. Guys, tandaan nyo mabuti yung word na yan. Kailangan, mukha na bang credible tong page ko? Yan. Kasi, kapag hindi mo ang credible ang page mo, parang ano yan may konti magkakaroon ka ng problema sa conversion. Especially kapag pasok ng customer mo doon, tapos ang page mo lang, ang onti nang nakapost. Hindi katulad nito, talagang punong-puno siya ng customer feedback, page reviews, di ba? Tapos mga UGCs, ganyan ang paggawa ng credible page. Okay? So, yun. Next. Ito medyo may konting matrabaho. Set up settings. Mag-a-ask ka sa mga friends mo, at least 5 friends mo, na i-review yung page mo. Okay? Ibig sabihin, pupunta sila dito sa review section ng page mo, bibigay mo sa kanila yung link, tapos pwede silang mag-review. Tingnan nyo, oh. Nakikita nyo ilang ratings yan? 488 reviews. Ang ibig sabihin yan, matinik na yan sa Facebook. At the same time, hindi yan basta-basta ma-restrict ni Facebook dahil mataas ang page score niya. Okay? Kapag itong karamihang kamalian ng mga nagpe-Facebook ads, hindi nila wina-work out yung reviews. Hanggat maaari, kapag may bumili or kahit na hindi man bumili, ipa-review nyo na. Okay? Hanggat maaari nagre-review sila. Alright? So please ask your friends na i-review ang page po ninyo. Type 4 kung naintindihan. Okay. Yan. Very good. Thank you, everyone. Yan. Next, remarks. Ganito, guys. Ang strategy ko, kapag bago pa lang yung page, di ba within 7 days, dapat i-warm up mo. Warm up ang tawag doon. Nag-violate sila sa Facebook ads, mahirap na sila ma-restrict. Yes, kasi ano na to, Gerard, malakasan na to. Ibig sabihin si Facebook, meron siyang way para ma-counter kung totoo yung yung kung may man sila, may na-violate man sila or what. Kasi mataas na yung page score. Based on my experience, kapag mataas ang page score nyo rito, yung 4.9, mas mataas ang reviews, maganda ang niyan kay Facebook. So, i-work out niyan. May nag-bad review sa page. Yun lang. Okay? Okay naman. Pwede naman kayong sumagot doon na we're very sorry about what happened, na ginawa naman po namin yung ganun. Pero hanggat maaari, ingatan nyo kasi hindi siya katulad ng sa Shopee na kayang matabunan yung stars, tapos 'di ba? Depende na lang, parang average siya lang kung ano. Dito sa Facebook kasi mahalaga yan. May effect po yan sa page score. Kaya ingatan nyo talaga na meron, So pakiusapan ninyo na i-bring down, take down yung review kung sakali. Kasi usually nangyayari sa amin, kapag may nag-bad review na, hindi na namin tapos pag may ilan na nag-bad review, hindi na namin tinutuloy doon sa page. Lilipat na kami sa page. Kaya meron tinatawag na sabong method. Pakitype, sabong method. Sa sabong method, ang ibig sabihin nun, gagawa ka ng 2 page na magkaparehas na offer. At pagsasabungin mo silang 2 kung sino mas maging effect. Ganun talaga. Kasi kapag hindi nyo pag nag-stick kayo sa kaya nga
Di ba? Multiple page mo, damay na din yung... Coach, pag naban ba isa sa multiple pages mo, damay na din yung iba? Hindi naman. Ako hindi naman. Marami na akong page na na-restrict, pero yung iba, hindi naman. Kaya pang gamitin. Okay? So, ang point being here is that hindi siya parang Shopee, Lazada na okay lang kung may mag-review. Hindi naman sa okay kung may mag-review ng like 1 star, 2 star. Pero dito sa Facebook, pag may nag-bad review, ay, sobrang nakakasakit sa puso talaga. Kaya hanggat maaari, ingatan nyo din. Okay? So, pakiusapan nyo na lang. Sabihin na lang na alam ko kung saan ka loko ka dyan. Alright? Coach, question ko din po, gaano po kadami ang bad reviews para maban yung page? Tapos may way po ba para ma-lift yung restriction? Walang way ma-lift yung restriction, bebe. No? So kung gaano kadami ang bad review, siguro, hindi ko masabi eh. Pero kasi kami, kapag kunyari nakakasampung review kami tapos may isang bad review lang, parang pumapangit yung optimization ng page. May ganun kaming feels. No? So parang, ang ganda naman takbo niya, tapos parang ang pangit na, tapos ang taas ang cost per result, tapos hindi na ganun kadami yung sales. May ganun. Kaya yung algo coach, kaya, nako talaga, yun talaga masabi ko sa inyo, ingat-ingatan niyo yung page na yan. Diba? So, i-build niya siya in such a way na masasayahan naman yung mga customers. Kaya nga, superb customer experience. Tapos mag-ready kayo ng 2 page. Kung sakaling ma-take down or may mag-bad review dyan, check mo lang. Hanggat hindi pa naman yan nagiging 4.5, I guess in my heart, 4.5, 4.6, okay pa yan. Pero pag 4.9, 4.8 yan, I think okay pa naman kung may mga bad reviews. Tapos lagyan nyo lang ng tawag nito, ng comment na, we're very sorry about what happened, our method. Okay? So there. Ano pa ba? Ano ba ako? Remarks. Okay. For remarks, no, brand awareness muna tayo. No? So, I highly suggest, siguro mga pagdating ng 5 days, pwede nyo na siyang i-ads. No? I-ads ng, ano lang siya, page likes lang. Like siguro 60 pesos in a day. No, pwede na yon. Makakuha lang kayo ng 60 to 100 likes in a day, okay na yan. I-run nyo yan, mga 2 araw, 3 araw, makakuha lang kayo ng parang mga na ganito kadami. Wait lang. Yan. Sige. Yung 534, mga ganyan. Okay naman na yan. 300, 400, 500, bago kayo mag-run. Okay? Although, may mga malakasan pa rin talagang advertiser na kahit 20-30 lang yan nila-run. No? Pero ako, I highly suggest, gumamit naman kayo kasi social proofing yan eh. Social proof. No? Katibayan mo na meron talaga nagpa-follow sa iyo. Alright? So there. Nirarun ko muna yan ng brand awareness or engagement, ang page likes, post engagement for 2 days. Bago ko siya i-run ng messaging. Maliwanag? Page likes first before messaging. Coach, pwede po ba na may existing page ka pero hindi shopping center yung category nung una? I-rename mo lang. Yes, pwede naman. Wala namang problem yun. No? Kung kaya mo mabago yung category, so be it. Okay? Medyo seryoso na ang usapan natin dito, ha? So, yan! So, yan ang step-by-step page build-up. So far, type 5, kung clear naman sa inyo ang pag-build up ng page. Yan, nagkaroon naman ba kayo ng realization na hindi siya basta-basta, no? And at the same time, parang product lang. Ako ang pinaka-eminate ninyo, ito talagang Z88 na literal, ang credible niya na parang, may mga ganyan palang product, may mga ganyan palang reviews, di ba? So not necessarily maging ganyan kaganda yung gawa ninyo, pero basta meron lang yung mga conversation, yung sa Zoom, pwede nyo nang i-screenshot lang yun doon sa Shopee, papunta dyan, pero hindi dapat naka-word yung Shopee, ha? How about buy a page na may 300 to 400 likes na? Hindi ko nire-recommend. Kasi doon sa page likes natin, magta-targeting din tayo kung anong klaseng mga tao ang gusto mo mag-like or follow ng page mo. Yung buy a page kasi, di ba, medyo random. Yung page like po ba, coach, kasama na yung followed page doon? Yes, kasama na. Actually, followed yun. Okay? Diba? Ito talaga sobrang credible na alam mo talaga na ang binibenta niya ay kalan. Kaloka. Okay. So pag-usapan naman natin ngayon ang how to make powerful thumbnail for ads.
Sabi ko nga sa inyo, walang what to call that? Walang tama or mali. Kasi lahat yan, ite-test po natin. Okay? Just that, you have to be aware sa ilang mga factors din para maging maganda yung thumbnail mo. Di ba napansin natin kahapon, kailangan bright colors. Di ba? Hindi lang bright ang nilagay dito ng graphic artist namin. Pero hanggat maaari, yung talagang pupukaw sa mata ng yung audience. Bright. Kami nga before, gumagamit pa kami ng mga ng mga kintab-kintab. Para lang talaga mapansin. Tapos yung borders. No? So, number 1, make it simple. Okay? Simple na hindi ka dapat masyadong maglagay ng maraming information. Focus on 1 or 2 key benefits. No? For example, dito, yung word na 33 peso deals. Di ba? Mga ganyan lang. So, wag kayo masyadong yung meron ng nagmumurang salita. No? It could be warehouse sale or kaya naman, ikaw na lang ang wala nito o kaya naman, handa ka na ba? Mga ganon. Kailangan, hanggat maaari, may isa lang na something na, doon, na nagmumura. Diba? Ganon. Okay? Here? Ganyan na siya kasimple. Number 2, use high quality images. Yan. Diba? Kumbaga, huwag kayong gagamit ng mga low resolution images, yung medyo may blurry or pixelated. Bawal po yun. Usually, napupunta yan sa low quality, tapos marirestrict na yung ad account ninyo. Kaya, ingat-ingat sa paggamit ng mga low quality images. Hanggat maaari, high quality lang po tayo. Tapos, dapat merong clear call to action. Kunyari, here, shop now, kaya buy now, o kaya naman, usually buy now, shop now. Ganun lang naman. Okay? Next, use contrasting. Use contrasting colors, 'di ba? Kumbaga, kailangan nag-i-stand out yung yung banner ninyo. Kumbaga, kapag gumamit kayo ng text on white background, kailangan dark yung may dark naman siya, ganun. Kung dark yung background, light naman. So parang katulad nito, 'di ba? Medyo may darkish yung green tapos nag-white naman. So kailangan contrast. Medyo lang naman 'yan. Madali lang naman intindihin. Okay? Next. Add social proof. Yan, 'di ba? Kumbaga pwede din kayong maglagay ng mga social proof sa thumbnail, as thumbnail. O kaya naman as banner lang sa Facebook page ninyo. Okay? Kasi yung social proof, na yan talaga, nag-increase ang credibility and trust sa pinaka-offer niya. May something sa leg ko. Alright? So there. Tapos, huwag kayong mahiyang gumamit ng animation. Kasi ito, medyo engaging yung part na yun. Kumbaga, may konting galaw-galaw-galaw lang. Yan, pak, ganun. Yan. Oh, yes. Diba? Huwag kayong matakot gumamit ng mga ganyan, lalo sa Canva. Kasi, interesting yan sa mata ng mga audiences niyo kapag gumagalaw-galaw. Diba? Kumbaga, parang photo video ang datingan niya. Diba? Siyempre, make it mobile friendly. Sa Facebook, tandaan ito ha. Okay. Sa Facebook, ang pinaka nag-work ay square only. Square. Kasi siya video views. Post engagement lang tayo, huwag tayong mag-video views. Okay? Post engagement lang para pumasok yung mga likes sa mismong post. 'Di ba? Para may social proof din yung pinaka ina-ads ninyo. Okay? Square po. Okay? Square. Okay? Ang pinaka-acceptable sa Facebook ads. Huwag na kayong gumawa ng iba-ibang format. Although one most useful, yes. No. Although pwede naman, lalo na kapag sa ibang format, kaso lang ang tuturo ko sa inyong technique para hindi kayo masyadong mapagastos in terms of tawag nito, ads. Medyo manual setup lang tayo. Although pwede rin naman kayo gumamit ng mga advanced setup, pero sa manual setup kasi pinipili yung mga yung paglalagyan mo. Eh, di ba feed in reels lang naman ang lalagyan natin ngayon. Hindi na tayo maglalagay sa iba. Yan ang mga sample thumbnails ha. There's no right and wrong thumbnail. It's just that you just have to consider na simple lang siya, high quality siya, contrasting yung colors,
lalagay ka ng mga animation din, social proof, mga ganyan lang naman. Super, ang importante lang, makaptivate mo or makapture mo yung attention ng viewer mo at ma-motivate mo sila mag-take action. Okay? Clear ba? Type clear. Kung okay naman. Clear, clear, clear. Okay, let's now go to our last topic for tonight. Nakailang ano na ba tayo? Aba, 1.5 lang. Pagpunta natin, no? So, ang last topic natin for tonight would be how to make a powerful video creatives for ads. No? So, guys, ito ha. Ito ang malaking katotohanan ngayon sa Facebook ads. Kahit si Facebook tumatawag sa akin na ang gamitin namin ay ganitong format na ng video. Huwag na kayong gagawa ng mga video na square ang format, ganyan. Kailangan, ano bang format to? May nakakaalam ba? Anong format sa ano? Parang sa TikTok. Di ba hindi yan 1x1 eh? Ba? 16:9? 16:9 ba? Not very sure. Basta parang TikTok format. May nakakaalam ba sa inyo? Yun. Kumbaga, kay Facebook, ito na talaga. Kapag ganito ang format ng video ninyo, automatic kay Facebook default, maganda ang CTR ninyo at maganda ang cost per result nyo. Yan ang inano niya sa akin, yung tumawag sa akin nung huli. No, so, here, pwede kayong, ilan to sa mga hacks and tricks, na, tips lang na pwede kong ibigay sa inyo, pero wala naman ding tama at mali. You can do anything as creative as you can. Pwede may mga pa-dance videos kayo niyan, di ba? Kumbaga, meron kayong kukunin, tapos hawak-hawak yung item nyo, pa-dance video kayo dyan, pwede po yan. Okay? Yan. Pwede rin naman na, pwede rin naman na medyo lip sync na videos. Pwede rin, no? Dito sa, wait lang, hold on, ha? Kumbaga, yung sa mounting the words ng mga popular song or movie scene, pwede nyo rin gawin yan habang pinapromote yung product. Diba? Pwede yan. Pwede rin naman yung mga comedy skits, di ba? Yung mga comedy skits katulad ng kakalabas pa lang namin, no? Kumbaga, ito yung word na kailangan yung tandaan ngayon sa Facebook ads, ha? Ganyang format, tapos yung word na entertaining. Okay. Kailangan, ang gagawin nyo video para sa Facebook ads niyo para gumanda ang CTR ninyo ay entertaining. In such a way na mukha siyang humorous ba tawag doon? May humor, di ba? At nakakatawa sa mga viewers ninyo. Facebook recommends uploading video with square, vertical, okay, fixed aspect ratios. All right. Thank you very much, Gerard. Okay? So there. So, pwedeng comedy and then pwedeng how-to video. So, for example, kung may item na, kunyari may product kayo na nagustuhan na dun sa catalog natin, tapos gusto ninyong magkaroon ng sample, katulad si Miss Kat, talagang si Miss Kat na order din talaga ng mga items talaga niya para gawan niya ng sarili niyang photo and video. Kumbaga, pwede niyong gawa ng how-to. No, how to use this, how to order this, mga ganun. Okay? So, yan yung mga sample ng mga video creatives. Okay? And then, syempre, meron ding educational, no? Ibig sabihin, how to order, pwede nyo rin gawin yun. Or how much, pwede din kayong kumuha ng mga educational videos na ng patungkol sa produkto na ino-offer ninyo. Pero ang pinaka-effective sa lahat-lahat ay ang product review. No? Kumbaga, sa product review kasi, parang di ba, sinishare ng nag-video yung opinion niya and experience niya sa produkto na yon. Ito talaga ang pinaka-effective niyan. Effect talaga to. Kasi, lalo na yung mga budol-budol, naku yan. Gayahin niyo lang yung idea nun. Pwede niyo nang gawin yan sa mga creatives niyo. O, di ba? Yung ganyang product. So, kunin niyo lang yan sa YouTube, sa TikTok, tapos hala, si Jeff. Okay. Pwede rin naman ang behind the scenes yan. And then pwede rin ang Q&A videos. Ganon siya. Hiningal ako doon. Okay, so there. No? So technically, ganon lang naman ka-easy, no?
walang tama at mali sa paggawa ng thumbnail, ang thumbnail parang banner na rin yan, or paggawa ng video. It's just that, alamin mo lang kung anong video gagawin mo, kung anong thumbnail ang gusto mong gawin, ganun. And then, basta yung ginawa mo, nakaramdam ka na, uy, ang ganda, ibig sabihin magagandahan na rin naman yan yung audiences mo or yung viewer mo sa ginawa mo. Okay? So, ganun lang naman ka-easy. So far, may tanong ba kayo sa ating Catchy Creatives module? Okay? Basta ang key lang dito, kailangan sa Catchy Creatives, maging creative ka lang. Authentic and engaging. O yan yung mga words, di ba? Engaging, authentic, creativity. Ganun. So meron ba kayong questions so far? Wala po, medyo overwhelming. Lagi na lang eh. Pero sa next natin na topic, mas overwhelming kasi Facebook ads na tayo. Pero I invite everyone na please go to your computer. Lahat ba naka-computer na? Lahat ba naka-computer na sa harap ng laptop or computer? Kasi meron akong ibibigay sa inyo na assignment. Okay. Itong assignment na to, para sa next week pa sana to, pero gusto ko nang gawin ninyo. At tapos, isisend nyo sa GC kapag kayo ay confirmed na. Alright? So, mabilisan to. Pakitig ng mabuti, ha? Okay. So, punta ng Facebook. Gagayahin ako, ha? Gagayahin ako. Punta ng Facebook. Guys, everyone, join me. Punta Facebook. Okay? Mabigat ha, punta Facebook. Now, I want to make your account kasi binded with, ay masyadong nagtataray yung isa dito. Ayan, o, kitang-kita, o, si She, o. Huwag ka nga dyan, She. Okay? So, punta ng Facebook, punta dito sa account ninyo, gaya ha, gayahin nyo ako. Dito sa may profile, and then punta sa settings. Settings. Okay, settings. And then punta again sa settings. And then punta sa account settings. Okay. Pagkapunta ng account settings, ano to guys ha? Step by step, pero iisa-isahin ko pa rin kayo niyan kapag hindi nyo, kung hindi nyo nasundan. General and then identity confirmation. Now, check nyo ngayon kung kayo ay identity information is confirmed. Kapag pinindot nyo tong identity confirmation at kayo ay hindi ganito, delikado kayo. Okay? Pakisend sa GC now na. Pakisend. Okay? Pakisend mo na sa GC. Okay? Pakisend dyan sa GC natin. Pakisend. Okay, here. Wait lang nga. Yeah. Pasend here. Okay, pasend. Guys, nasa GC natin sa Messenger. Pasend. Ipa-screenshot kung identity confirm na kayo or hindi. Pasend here. Okay, pasend po. Okay. Kailangan ganito na kayo. Pasend po dito ng screenshot. Wait lang. Okay. Again, ulitin ko ba? Punta ulit ng settings. Settings and privacy. Okay. Tignan ko ha. Nako, yari ka dyan, Ray. Sabi ko sa iyo. Yan. Punta ng settings. Account settings. Identity confirmation. Tignan ko lang kung may mga confirm na sa inyo. Okay? Pakisend. Nako, lahat ano kayo ha? Yan. Ibig sabihin mga i-confirm pa natin mga identity ninyo. Bakit natin 'to ginagawa, guys? This is what you call Facebook binding. Bago tayo gumawa ng Ads Manager, hold on.
Bago tayo gumawa ng Ads Manager, yan na nga. Bago tayo gumawa ng Ads Manager, kinakailangan na ayos muna ang Facebook ninyo. So, hindi tayo makakagawa ng Facebook kung hindi yan ayos. Okay, so pakisend. Di ko masundan, naka-iPad ako. Okay lang, sige, i-ano na lang natin. Kapag kayo nagpi-Facebook ads na, tapos hindi pa confirm ang identity ninyo, possible ma-restrict ang ads manager ninyo. There's a possibility. Okay? So, yan ang isa sa mga kamalian ngayon ng mga advertisers. Hindi nila tinitingnan yan. At kapag kayo na-restrict, hindi nyo na mariretrieve yun. Mahirap. Okay? So, sinong gusto mag-volunteer na ng Facebook? Meron gusto ba? Aayusin natin ngayon bago tayo mag-end. Para masample lang. May gusto ba mag-volunteer? Tapos, susundan ka na lang ng mga classmates mo. Pero mapapakita yung Facebook account mo. Meron bang gusto mag-volunteer? May gusto ba mag-volunteer? Nako! Yung kay bakit ganito po sa akin, coach? Nako, kay Gracie. Ano na yan? Nakameta ka na, be. Medyo, aalamin muna natin, ha? Iba kasi yung function, ng meta na yan. O, sinong gusto? O yan, ID Hub. Yan mo yun. Gracie, click mo yung ID Hub na sinend ni June. May tala din na malabas sa akin. Yan, click nyo lang yung sinend ni June na ID Hub. Facebook.com ID Hub. Para magawa nyo yan. Sino? Ayaw nyo? Walang gustong ayusin muna natin yung account nyo para makita ng mga classmates nyo kung paano gawin. At sundan. Kasi ito medyo isang araw, 2 araw to. Sige po, click ko. Sinong gusto? Wala? Wala? Kasi mag-share screen kayo. Tapos ayusin natin yung account nyo. Hindi ako makapunta sa laptop ko. Okay. Alright, sige. Paano ba gagawin natin dito? Okay, naka 2-factor na si Carly, pero wala ka pang 2-factor. Isa din yan sa mga pwedeng ma-hack yung account mo or kung sakaling ma-restrict ang account mo, hindi mo na makukuha. Coach, yes, Beyond. Di ba pwede? Meron kasi ako trangkaso. Pwede naman sa iPad. Pwede naman. O, bakit, Beyond? O, wala. Walang gusto na mag-volunteer. Si Gracie yan, medyo okay kay Gracie. May step pa. Ito pa yung next pagka-click ko ng ID Hub. Okay, ayusin natin yung Gracie. Okay, paki-save na yung sinend ni June. Thank you, June, ha. Okay, paki-send na. Okay. Dahil ayaw nyo talaga. Ayaw nyo. Ako, coach. O, Tony. O, okay lang, Tony, mag-share screen ka. Okay, stop share ako, ha. Okay. Tony, okay lang mag-share screen ka sa Facebook mo? Tatanggalin ko na yung recording, ha? Guys, tatanggalin ko na yung recording, ha? Thank you. Okay lang? O gusto nyo Yes, coach, naka-disable. Ay, naka-disable ka? Nako. Sige, wait lang. Tanggalin ko na yung recording, ha? Tanggalin ko ba yung recording? Kasi kailangan makita kung paano gawin, eh. Sino po next after po nito? O sino nga gusto? Tony, ikaw. Mag-share screen ka na, Tony. Ay, coach, naka-disable po yung share screen. Ay, sorry. Paano ba? Disable? Multiple participants can share advance. Ayan, try mo nga. All participants. Who can start sharing when someone else is sharing? All participants. Try mo nga, Tony. Sorry. Sabi ko sa'yo, Google lang ako, eh. Napakagaling naman pala ni June Ray. Yan, coach. Okay. Yan, okay. Click get started. Ay, wait. Wait lang, be. Okay. First step. Punta ka muna sa account mo. Okay, everyone, please check. To, ha? Ipaki-check pong mabuti. Punta ka muna sa Tony Tulio. Sa pinaka-account mo. Profile, coach. Profile mo mismo. Okay. Ganito, guys, ha? Makinig mabuti. Tony. Ay, ang gwapo naman ni Tony. Tony, Yes, coach. first question, yan ba ang pangalan mo?
Or may buo ka pang pangalan? Hindi po coach, business name ko po ito. Yan. So, kailangan mo siyang baguhin ng full name mo na nakalagay sa ID. That's one. Okay. Number 2, your photo. Hanggat maaari, yung photo na hanggang, yung dito yung makikita, hanggang dito sa may bandang dibdib, na parang nakaganon ka or parang selfie type, na kung saan, yun ay kamukha nung ID mo. Anong ID meron ka? Driver's license coach. Yun. So, hahanap ka ng photo na ilalagay mo dyan. Okay? So, papalitan mo yung pangalan mo muna, tapos yung photo mo, bago tayo mag-confirm. Okay. Pero sige, yun yung assignment mo ha. Pero punta ka na Yes, dito sir. ulit sa may profile mo sa gilid. Settings. Yan. Settings. Okay. Account settings. Where Yan, okay lang. Sige, yan general na lang tayo. Ayan pala. Yung name dito sa identity confirm. Try mo nga i-view. Hindi. Balikan mo na. Sorry. Back. Okay. Now, yung name mo, yung name, sa taas. Yan, edit. Palitan mo na siya. Hindi naman namin makikita yung ano mo, yung password mo, don't worry. Ace Anthony. Kung ano yung nasa ID mo ha, Yes, coach. Ace Anthony Tulio. O, review change. Tapos may nalabas. Hindi naman namin makikita eh. Ace Anthony Tulio. Okay. Yan, okay. And okay. Okay, so yun yung first step. Tapos mamaya, bago tayo mag-upload ng ID, kailangan mong palitan yung profile picture mo, ha? O, Okay. identity confirm naman tayo. Punta ka ng view. Identity confirmation view. Sundan nyo guys, ha? Dito, yan, identity confirmation. Yan, tapos view. Okay. Pakisundan everyone, then get started. And then running ads about social issues. And then country, Philippines. Again, number 1, Facebook binding. 1, profile picture, katulad ng ID. Yes, continue. Next. Real name. Katulad sa ID. And then continue. Tapos sunod, identity confirmation. Okay. Una, text message muna tayo. Text message. Running social ads. Okay, and then ilagay mo dyan yung confirmation sa number mo na na-receive mo. Tapos start with text message. Okay. Continue. Yan. Next. Okay, done. Yan na. Bago ka mag-upload ng ID, kailangan na bago mo na muna yung profile picture mo. Okay, Okay. X mo muna yan, Be. Exit. Tapos get started. Wait lang ha. Itong get started sa bandang kanan. Yan. Yan. Protect your account. Sunod, authentication app. Set up. And then punta ka sa cellphone mo. I-download mo yung Google Authenticator. I'll just scan the QR code po. Yes. Umabot pa rin tayo ng 10. Ano ba yan? Ang haba ko talaga magsalita. Kakayos. Hi, nako. Sorry. Huwag kayong magalit sa akin, ha? Tapos ano mo siya, i-scan mo yan, tapos continue. Wait lang ha. Ganyan din gagawin nyo guys ha. Pag umabot kayo sa in-review, good.
Di ako makasunod, coach. Nag-wrong password ako, OMG. O, ayusin pa natin yan. Kaya, yung part na to, ito talaga yung medyo may konting, technical. No? So, sabi ko nga, di ba? Yan talaga yung mga gagawin natin. Kumbaga, bongbong na ano yan. Wah! Okay, ano pa? Di ako makasunod, coach. Ayan talaga. So, kailangan natin isa-isahin yan sa inyo. Expected ko na yan. Kaya nga ako talaga pag nagtuturo ako talaga mas gusto ko face-to-face kasi ang hirap na pag sa Facebook ads, lalo na pag tinuruan ko na kayo ng duplication and all. Nako. Pero madali lang naman. Scan mo na, bebe. Ay, sorry. Scan mo na. Tapos na. Continue. Continue. Wait lang. Please enter the confirmation code. Anong app yung sinasabi niya? Yan. Wala kang code na nakikita sa cellphone mo? Wala po. Hindi mo na-scan? Na-scan po. Oh, dapat may code. Ito. Borrow sa isang phone. Hindi naman. Wala naman problema doon, Gerard. Kailangan na-scan mo yung code. Ano siya, parang na-scan mo, di ba? Tapos continue, tapos may lalabas lang na na number. Wala ba? Wala po, coach. Send mo nga na screenshot siya, sa then PC natin. nag-scan na siya, then ang sabi, choose an account to add this verification code to. Sige, try mong pindutin yun. Facebook. Kaya medyo mahirap to. Actually, isa to sa mga magiging talaga. Iniisa-isa ko muna yan. Download Google. Yes, thank you, Jared. Kasi isa to sa mga crucial kapag kayo ay mag-ads na dapat confirm na confirm. Para po sa page or sa may-ari ng page. No, you're doing this kasi bago ka mag-ads, kailangan confirm na confirm yung account mo. Kasi si Facebook, pag nag-circumventing na ng mga account at nakita niya na may butas ang account mo, hindi pa confirm, hindi siya connect doon sa gagawin nating business manager, aruy. Wala pong naglalabas sa akin, coach. Hala, ba't wala? Ayun, meron na. Ayan. Sorry. Yes. Saan ba? Ayun na. Thank you. So, ibig sabihin nito, babaguhin mo na lang yung profile picture mo, tapos i-upload mo yung ano tawag nito? Yung ID mo, tapos kailangan magkamukha sila ng profile picture mo, okay? Okay, coach. So, ayun. So, mag-stop sharing ka na. Ganun lang yung step, guys. No? So, wait, hold on. Upload ID. Dapat kamukha ng profile pic mo. Then, identity confirm na dapat bago maggawa ng business manager. Okay, yan. Yan, so there. Ba nakakahingal? Para sa mga hindi nakasunod, i-chat nyo ako, okay? Para isa-isahin ko kayo bukas. Diba? Ang dami nyo. Isa-isahin ko yan. No? So, yan lang naman. Diba? Madami ba kayo natutunan? Parang wala naman. Parang walang kakwenta-kwenta yung tinuro ko. Meron naman ba kayo natutunan? My goodness. Ano po? Okay. Madami pero hindi ma-apply. Oh. She, what's your takeaway for tonight? She, what's your takeaway? Madaming gagawin, coach. Pwede ako mag-screen share. Ngayon, siguro Gerard, may errand lang ako.
Pero paano ba? Kasi may errand ako, alis ako eh. Ngayon. Bukas? Okay lang ba bukas? Isa-isahin ko kayo ha. So paunahan na lang kayo ng ano dito, ng chat sa akin. Sa Messenger ha. Tapos yun, isa-isahin ko kayong magbi-video call tayo. Yun na lang yung kulang ko sa akin. Okay. So yun, what's your takeaway, She? Ano ba yan? Napaka-KJ naman ni She. Ano ba naman to? How about you, Yayo? What's your takeaway for tonight? Oh, good evening. Can you hear me po? Yes, I can hear you now. Hello. My key takeaway for tonight is importante na i-identify natin or i-confirm natin yung identity natin kay Facebook. Very Which good. is hindi ko siya ginawa, pero kasi meron na akong ad account tsaka business manager. And nakatry na rin akong mag-run ng ads. So far, hindi naman siya nagkaroon ng problema. Pero susundin ko yung sinabi mo. Ang mangyayari dyan, Yayo, nag-run ka na ng ads, tapos hindi pa confirm yung account mo. Ang mangyayari dyan, i-restrict ni Facebook yung Facebook account mo. Ay, yung Facebook, personal account mo or ad account mo. Kasi, i-challenge ka niya kung ikaw ba talaga yan. Yun yung medyo crucial na part. Kaya dapat bago gumawa ng business manager, talaga confirm na. So that, kung sakaling ma-restrict ka, mababalik lang din sa'yo. Ganun. Okay. So, tingnan natin. Pero pwede na akong mag-upload, coach, ng government ID tonight? Yes, pwede. Hanggang sa Okay, kailangan thank ang you. pinaka-point doon, we're reviewing your confirming identity. Ganun. Okay? Okay. Thank you. Yayo. O, ikaw naman, Grace. O, what's your takeaway for tonight? Ano ba ito? Coach. Napaka-esnabero Good naman ng mga evening. to. Hello, yes. Coach. Grace. Yan. Oh, Hindi ko maintindihan bakit naka-Meta Kineme yung FB account ko. Hindi ko alam ano Oo. ibig sabihin nun. ano, Plus, yung pinaka-takeaway ko yung mga fake na Okay. reviews. Doon ako na-amaze. oo. Yes. Ayun. Yun. So, Saka actually, halos lahat ng creative. thank you. Nabasa ko siya, huwag ka mag-alala. Yan ko siya, upload ako ng passport. Oo, yan nga, June, no? Challenge ka kasi ni Facebook niyan eh. So, ibig sabihin, kapag once, kunyari, nag-run ka ng ads, tapos, pa lang, identity confirm mo pa lang, marirestrict ka after some time, after few days. Tapos, challenge ka niya. Kapag yan ay naibalik sa'yo, matikas na ang Facebook mo. Ibig sabihin, ano na yan, pagdating ng time na nagsasircumventing, medyo malakas yung Facebook mo. Hindi yan basta-basta marirestrict. At pag na-restrict, kuha mo agad. Ganun. Ano sabi, Coach? Ba't ganun nababasa niyo po chat ko sa Zoom? Hello po, ako ng hello. It's okay, Shea. Don't worry. Wala namang problema. So, last, Chris, what's your takeaway for tonight? Meron ba? Chris? Uy. Chris? Hey. Oh, ikaw, Rio. What's your takeaway for tonight, Rio? Ako. Ay. Oh, sige, Chris, ikaw na. Go. Delay lang. Yun yung mga yung mga pang tools pang download ng mga videos, kagaya ng Facebook download, yung sa Alisade, gano'n. Yung mga natutunan ko. Dito hindi ko dati alam kung paano mag-download ng mga galing sa Shopee, Alisade. Basta maraming natutunan. Sa Canva. Oo. So, alam niyo na ha, madali lang yon, 'di ba? Kaysa maggawa-gawa kayo agad ng mga for posting nyo, nakaw na lang. Ganun lang. Okay? Huwag niyo na sabihin. So, yun na naman. Oh, picture naman tayo diyan. Okay, stop ko na yung